Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po muli dito po sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. And we will be continuing to study God's Word, especially with the books of Daniel and the Revelation. Mga kaibigan, mga kapatid, akin pong dinadalangin at hinahangad na nasa mabuti kayong kalagayan. Kasama po ang inyong mga pamilya, no, sa iba't ibang dako po ng Pilipinas at saan mang dako sa mundo na maabot po ng ating broadcast. Welcome po, no? Welcome dito sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Huwag niyo pong kalimutan na i-share ang ating live at ito po ay maging blessing, no, sa ating mga kakilala, sa atin pong mga kaibigan, no? So sa gabi pong ito mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay magpapatuloy, no, sa aaral ng salita ng Panginoon, but this time, no, bago po tayo dadako sa atin pong paksa na pag-aaralan ay inanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa bawat isa sa amin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong pag-ingat sa buong maghapon na kami po ay nakarating hanggang sa mga oras na ito na ligtas sa kahit anumang kapahamakan. Panginoon, muli po kaming lumalapit sa inyo, humihiling sa gabay ng yung banal na espiritu na ang bawat isa po sa amin ay yung bigyan ng karunungan na kami po ay makaintindi at ang iyo pong mga salita ay maging dagdag na kalakasan po sa aming pananampalataya sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan kami nagkasala laban po sa inyo. Ito po aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So mga kaibigan, mga kapatid, muli, no, welcome po dito sa ating programa, the study about the books of Daniel and the Revelation. At dito po tayo, no, sa pagpatuloy ng ating pag-aaral. Nung nakaraang episode po natin, mga kaibigan, mga kapatid, atin pong napag-aralan, no, yung tungkol sa French Revolution. Isa pong pagpapahayag at isa pong illustration, no, kung ano po yung mangyayari kalaunan, especially in the future, no, na fulfillment of Daniel 12 verse 1, that there will be a time of trouble such as never was since there was a nation. At makikita po natin at nakita po natin, no, sa atin pong pag-aaral nung nakaraan na panahon kung ano po ang naging resulta ng pag-reject, no, or pagtakwil sa salita po ng Panginoon. Ano bang naging resulta sa society? At nakita po natin na nagbago po yung pananaw ng mga tao that they have not been satisfied, no? Hindi po sila na-satisfy sa rationalism, no? Bagkos sila po ay naka-realize, no, na kailangan talaga ang salita ng Panginoon, and because of that, sila po ay nagtatag ng iba't iba pong mga Bible societies to spread out, no, na ipalagana po ang salita ng Panginoon in different languages. At nakita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that is the fulfillment of what is presented and what is prophesied in Revelation 11. So dito po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, patuloy po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, and we are still, no, in Revelation 11, and we will be studying, no, about the sounding of the seventh trumpet, mga kaibigan, mga kapatid. So dito po tayo, no, sa atin pong paksa sa gabing ito. It will be about the Revelation 11, no? Revelation 11, sounding of the seventh trumpet or the third woe, no? So naalala po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that the remaining, yung natitira pong tatlong trumpet ay tinatawag po na kapighatian or woe, no? Pagkat ito po ay naging resulta, it is a pronouncement of God against those churches. Thank you. Against those churches na gumagawa po, no, ng kanilang sariling pagsindi ng kanilang apoy. Ibig sabihin po,
Gumagawa po sila ng pagsamba sa Panginoon sang-ayon lamang sa kanilang kagustuhan, sang-ayon sa kanilang standard. Instead of following God's standard, sila po ay gumagawa ng sarili po nilang apoy. And this is woe. No? God pronounced a woe for this kind of churches, no? Na kung saan hindi po nag-rely, hindi po nakarely sa salita po ng Panginoon. No? Kaya po, titingnan po natin mga kaibigan, mga kapatid, ano ba itong panghuli na woe, no? Or the third woe, it is the sounding of the seventh trumpet, mga kaibigan, mga kapatid. So titingnan po natin yung mga talata. Revelation 10 verse 7, sabi po dito, "But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets." Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, according to Revelation 10, no? Dito po sa ating binasa na talata, Revelation 10 verse 7, na sa pagtunog po ng ikapitong trompeta, no? Na kung saan pagtunog po nito, the mystery of God should be finished, no? Yung misteryo po patungkol sa Diyos or yung misteryo po ng Diyos ay matatapos po dito, kagaya po ng kanya pong pinahayag sa kanyang mga servants, the prophets. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, kung maalala po natin yung Amos 3 verse 7, sabi po dito, sabi po doon, "Surely the Lord will do nothing except He revealeth His secrets to His servants, the prophets." Ibig sabihin po, pinapahayag po ng Panginoon yung kanya pong misteryo. No? What is the mystery? No? Yun pong mystery ng Panginoon na hindi po inakala, hindi po ito naging or hindi po ito nalaman ng universe, no? Patungkol po sa misteryo ng Panginoon on how He will deliver. The plan of salvation itself, mga kaibigan, mga kapatid. Ang plano po ng kaligtasan ay isa pong napakalaking misteryo na pinahayag po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So sabi po dito in Revelation 10 verse 7 that in the sounding of the seventh angel, matatapos po ang misteryo ng Panginoon and kagaya po ng kanyang dineclare, no, sa kanyang mga prophets. And if we study the Bible, mga kaibigan, mga kapatid, the Old Testament, no, in summary, points out or points to the coming Savior, the Messiah, which is Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. It relays the promise about the coming deliverer, mga kaibigan, na pinangako po ng Panginoon kina Adam and Eve, that out of the moment, there will be a seed. Mayroon pong seed ng babae na tatalo po sa ahas. That is the covenant of the Lord. He will deliver His people. Gagawin niya po yung kaligtasan, no, para po sa kanyang bayan, especially for man, no? Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, we have now the different religions, no, na nag-exist po sa ating kapanahunan ngayon. We have the different denominations na nag-exist po sa ating panahon ngayon. But alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, ang pinakasentro lang po ng Biblia is the plan of salvation. Yung plano po ng Panginoon sa kaligtasan, no? Nakakalungkot lang po na sa ating panahon ngayon, there are discussions, there are debates about how to be saved or iba't iba pong kaparaanan, mga kaibigan, mga kapatid. But if we follow only what is written in the Bible, what is prophesied, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po tayo magdi-discuss, hindi po tayo magkakaroon ng palitan po, no, ng mga discussions. But we will center our hope with the very center of the Bible, which is Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. Wala pong ibang sentro na pinag-uusapan po sa Bible, and that is Jesus Christ. The Old Testament points out to the coming
of Jesus Christ and how He will save humanity. No? And in the New Testament, mga kaibigan, mga kapatid, pinatutuhanan po ng mga witnesses, ng mga apostles, pinatutuhanan po nila that what is written in the Old Testament was fulfilled, no, sa pagdating po dito ni Jesus Christ. At kasama na doon po yung promise na babalik po muli si Jesus Christ to bring the redeemed in heaven. Yun po yung pinaka-summary po, mga kaibigan, mga kapatid, sa plano po ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Kaya po titingnan po natin dito, no? It is a great detail, mga kaibigan, because as we have mentioned, no, kagaya po ng ating sinabi, this will be, no, centered on the plan of salvation na ginagawa po ng Panginoon hanggang sa ngayon, mga kaibigan, mga kapatid. So it will be a process, no? So Revelation 11:15, sabi po dito, and the seventh angel sounded, and there was a great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Ito po yung ending, mga kaibigan, mga kapatid. This will be the end of all things, mga kaibigan. It will be that the kingdom of this world will become the kingdoms of our Lord and His Christ, and He shall reign forever and ever. This is consistently presented, mga kaibigan, mga kapatid, kagaya po ng atin pong napag-aralan in the book of Daniel, no? Sa Daniel 2, na yung bato nasisira po sa buong kaharian dito po sa sanlibutan. No? It will be the coming of Jesus Christ, mga kaibigan. No? Yung kanya pong pabalita sa kaligtasan, this will also destroy all the false teachings. Yung mga mali po na mga pagtuturo ay sisirain po ng bato na ito. It is both spiritual and physical, mga kaibigan, mga kapatid. Through the gospel of Jesus Christ, lahat po ng mga katuruan na hindi po tama, lahat po ng pagtuturo patungkol sa kaligtasan na hindi po tama, ay uubusin po. Ito po ay sisirain po ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kanyang salita. And finally, in the kingdom of glory, mga kaibigan, mga kapatid, it will not be spiritual anymore. Hindi na po spiritual yung pagconquer. Hindi na po spiritual yung pagsisira, mga kaibigan, mga kapatid. Bagkus ito ay magiging physical na po. Sisirain na po physically itong sanlibutan. Sisirain na po physically ang mga kingdoms that have exalted themselves in rebellion against God. And God's people will be delivered and they will be brought in heaven. Yan po, mga kaibigan, mga kapatid. Tapos na po ginawa ni Jesus Christ yung deliverance, spiritual deliverance. Siya na po ay nagpakamatay. Meron na po tayong kalayaan na sumunod po sa utos ng Panginoon, na sumunod sa kalooban ng Panginoon. Wala na pong pipigil sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. And we have been provided by virtue of the blood of Jesus Christ this aid, no? Ito pong tulong na upang tayo po ay managumpay dito po sa ating pakikibaka. And we are waiting and hoping, no? Praying for the fulfillment of the promise of Jesus Christ in the new covenant, that He will come again and receive us unto Himself, that where He will be, doon din po tayo, no? Nandun, mababasa po natin yan in John 14, no? Yun po yung inaantay po natin, mga kaibigan, mga kapatid. While tayo po ay nakikibaka for spiritual deliverance, we want to be freed from sin. Gusto po nating malinisan mula po sa kasalanan, malinisan po sa lahat ng ating guilt, malinisan po sa lahat ng ating karumihan, mga kaibigan, mga kapatid.
And we are looking forward not just the spiritual deliverance, but the physical deliverance. At yun po ay magsisimula sa physical din po na pagbabago po natin, mga kaibigan, mga kapatid, from mortal to immortality. Mula po sa masakitin na mamatay na katawan, mga kaibigan, magiging immortal po tayo kagaya po ng Panginoon. And we are looking forward for that hope, the fulfillment, at mangyayari po yon during the second coming of Jesus Christ. No? So ito po, mga kaibigan, napakaganda po ng plano ng kaligtasan po ng Panginoon, that all of the kingdoms, all of the things that kinuha po ni Satan mula po sa Panginoon ay kukunin muli ni Jesus Christ. Kagaya po ng pinakita sa Daniel 7, that Jesus went to the Ancient of Days, mga kaibigan, mga kapatid, upang tanggapin ang kaharian na kinuha po ni Satan, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin dito, napakaganda po ng plano ng Panginoon para po sa ating kaligtasan. Daniel 2 verse 44, no? Sabi po dito, and in the days of these kings shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Hindi po yan mag-coexist, mga kaibigan, mga kapatid. It shall not be left to other people. Hindi po yan mag-coexist na maghahari dito sa sanlibutan habang nandyan pa po ang paghahari ng sanlibutan, ang paghahari po ng kaharian ng kadiliman. Hindi po yan mag-coexist. Hindi po yan magsasabay. No? Kaya maasahan po natin na hindi rin yan mangyayari hanggat hindi pa po darating si Jesus Christ. No? Because it will be a kingdom that will stand forever. No? Tandaan po natin na magagaya po ng pinahayag po doon sa atin pong binasa, Daniel 2 verse 44, yung bato po, sinira niya muna yung mga kingdoms dito sa sanlibutan bago po siya nag-occupy or pinuno itong buong sanlibutan, mga kaibigan, mga kapatid. It will not exist together, for there is no union between darkness and light, mga kaibigan, mga kapatid. Meron pong mga katuruan ngayon, no, na nagtuturo na meron pong temporal kingdom na itatayo po dito sa sanlibutan, na magkakaroon po ng kaharian dito sa sanlibutan, no? Bago ang pagparito ni Jesus Christ. Yung iba po hindi naniniwala na babalik po si Jesus Christ. Mga kaibigan, mga kapatid, malinaw po yung prophecy that the kingdom of glory ay magsisimula po sa pagparito ng ating Panginoon. Hindi po yan magsasabay. Hindi po. Kailangan po na pagdating po dito ni Jesus Christ, kagaya po ng pinahayag ng Panginoon, darating po si Jesus Christ, sisirain po lahat, wala pong matitirang nakatayo, mga kaibigan, mga kapatid. And then, all of those who have worshipped the enemy will be destroyed by Jesus Christ, mga kaibigan. And only those who have given themselves at sila po ay nahugasan will be the ones who will go with Jesus Christ in heaven as part of the redeemed, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya, makikita po natin dito that the promise of God na ibabalik niya po yung glory, ibabalik niya po ang tao sa pinaka-original niya po, or the original design na paggawa niya po ng tao, ibabalik po doon ang bawat isa po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. And we have already the assurance because Jesus Christ has already been offered in the cross. No? Kaya po makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, in Daniel 7 verse 13, I saw in the night visions, and behold, one like the Son of Man came with the clouds of heaven and came to the Ancient of Days, and they brought him near before him, and there was given him dominion and glory and the kingdom, that all people, nations, and languages should serve him.
His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, and His kingdom that which shall not be destroyed. Napakalinaw po yan mga kaibigan, mga kapatid. Jesus Christ will soon take over the kingdoms. No? Kaya po yung mga nakikita po nating mga nag-i-exist na mga kingdom ngayon, yung mga nations ngayon, mga bansa ngayon na nag-aagawan po sa powers, mga kaibigan, mga kapatid, mawawala po ang lahat na yan. No? Mawawala po yung mga bansa ngayon na malalakas, mawawala po yan when Jesus Christ will come again for the second time dito po sa ating sanlibutan. No? Mga kaibigan, mga kapatid. And that hope, no, sa pag-asa po na yan at sa pangako po na yan, dapat masentro po ang bawat isa po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid, pagkat yan po, no, ang atin pong tinitingnan sa unahan, no, na hinahangad po natin na mangyayari. Revelation 3 verse 21, sabi po dito, "To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I am also overcame, and am set down on the Father's throne. And he that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches." Ito po ay pangako ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, in the last stage of His church. No? Kung naalala niyo po, yung atin pong pinag-aralan with the 7 churches, dito po, no, sa period of Laodicea, the last period of Christian church, mga kaibigan, mga kapatid, na nagsimula po noong 1844. Na ang pangako po ng Panginoon, lahat po ng magiging overcomer dito, no, sa panahon na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay hahayaan po ng Panginoon na uupo sa kanyang trono. Kagaya niya na nanalo na umupo din siya kasama ang Ama sa kanyang trono. Ito po yung pangako ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. At atin pong tandaan that yun po yung plano po ng Panginoon. We will become priests and judges in heaven, and we will do the last judgment, mga kaibigan, mga kapatid, upang hatulan, no, yung magiging faith or yung magiging kahihinatnan po, no, ng mga hindi po sumunod sa Panginoon. Revelation 6 verse 14, no? Ito din po, no, in the sixth seal, mga kaibigan, mga kapatid, na mangyayari na po sana kung hindi lang po nagkaroon ng interlude, which is the sealing of the 144,000. Sabi po dito, "And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places. And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, every bondman and every freeman, hid themselves in the dens, and in the rocks, and in the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb." So ito po yung magiging ending po, mga kaibigan, mga kapatid, ng hindi po nanampalataya sa Panginoon. Pag dumating na po si Jesus Christ, the heaven will depart as scroll, at pag hindi po tayo handa, mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay tatago sa mga dens, no, sa mga kuweba, sa mga bundok, at atin pong hihilingin na tayo ay tabunan, tayo ay madaganan ng mga bato, because we don't want to behold the coming of Jesus Christ, mga kaibigan, mga kapatid. So this will be, no, the fate of those who will not obey the gospel. Kaya nga po, mga kaibigan, meron po tayong dalawang pagpipilian. Whether we will rejoice in the coming of Jesus Christ, or we will be filled with terror and fear and could not abide in His coming. No? Yun po yung ating pagpipilian. Kung tayo po ay maghahanda, tayo po ay magiging ready
na tumanggap po sa ating Panginoon. Pero kung tayo po ay hindi po maghahanda, ang mangyayari po mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay magtatago. Revelation 11 verse 16. And the 24 elders, which sat before God on their seats, fell upon their faces and worshiped God, saying, We give thee thanks, O Lord God Almighty, which art and wast and art to come, because thou hast taken thee thy great power and hast reigned. So pinuri po ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, ang pinuri po ng mga 24 elders ang Panginoon sa punto po ito, dahil kinuha na po ng Panginoon yung authority, binalik na po sa kay Jesus Christ. No? So mangyayari po yan, mga kapatid, mga kaibigan, ayon po sa nakasulat. At sabi po dito, Revelation 11:18, and the nation were angry, and thy wrath is come, and the time of the dead, that they should be judged. Marami pong bagay ang binanggit dito, mga kaibigan, mga kapatid. And the nations were angry. Ano bang na-observation niyo, mga kapatid, sa mga iba't ibang bansa ngayon? Hindi ba galit? Galit ang bawat isa. Nagbabadya ng giyera yung bawat isa. Galit sa bawat isa. No? Nagpapalitan ng maaanghang na mga salita. Nagbabadya ng mga giyera, mga kaibigan, mga kapatid. Bakit nangyayari ito? Why the nations are angry, mga kapatid? Because they know that their time is short. No? Alam po ng nasa likod ng mga kaharian ng sanlibutan na ito, mga kaibigan, mga kapatid, na malapit na po magtatapos ang kanila pong panahon. And they were angry. No? And thy wrath is come. Darating din po yung galit ng Panginoon. And the time of the dead. No? Yung panahon po ng mga patay na sila po ay i-judge. And that thou shouldest give reward unto the servants, the prophets, and to the saints, and them that fear thy name, small and great, and shouldest destroy them, which destroyeth the earth. So ito po, mga kaibigan, mga kapatid, nakita po natin dito yung summary ng mangyayari po sa unahan. No? That there will be a war na mangyayari po dito sa sanlibutan. Meron pong kaganapan na mangyayari po dito sa sanlibutan. And we can see already, makikita na po natin, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano po yung mga nararamdaman ng bawat bansa. No? Meron pong bagong rally ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, na ayaw po nila mangyari yung giyera. Ayaw po nila na mangyari yung kaguluhan. No? Pipigilan po natin, mga kapatid, mga kaibigan, no? Sa pamamagitan po ng paghiling for the benefit na maabot pa po ng pabalita ng Panginoon yung mga lugar, yung mga tao na hindi pa po nakarinig sa kaligtasan na ginagawa po ng Panginoon. But we cannot stop. Hindi po natin mapigilan, mga kaibigan, mga kapatid, ang mangyayari pagkat ito na po nakasulat sa salita po ng Panginoon. No? Hindi na po tayo aasa ng magiging matiwasay, magiging matahimik na sanlibutan, mga kaibigan, mga kapatid. It will become worse, no? Habang ang panahon po ay lumalapit sa pagparito po ng ating Panginoon. At makita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, sabi po dito sa kasunod na talata, no? Daniel 8:14, and he said unto me, unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Ito po yung kaganapan, mga kaibigan, mga kapatid, that the Lord will do the last phase, no? Yung ending or yung pinakahuli na gawain niya po sa pagligtas ng tao. Gagawin niya po ito unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. No? Magkakaroon po tayo ng pag-aaral, mga kaibigan, mga kapatid, na
atin pong titingnan kung ano ba yung ibig sabihin ng paglilinis ng Panginoon sa sanctuary. Ano ba yung kanyang lilinisan, mga kaibigan, mga kapatid, no? At paano ba tayo mailigtas? Ano ba yung mga steps na ginawa po ni Jesus Christ upang tayo po ay maligtas, mga kaibigan, mga kapatid? Let us remember that this is not theoretical. No? Hindi po natin madadala ito, mga kaibigan, mga kapatid, by theory. Hindi lang po yung mga words of inspiration. Hindi po. Hindi lang po doon, mga kaibigan, mga kapatid. Meron pong ginagawa ang Panginoon, and God has given an example and illustration ng kanya pong gawain in the ancient Israel, mga kaibigan, mga kapatid. At yan po ang ating pag-aaralan sa susunod po na pagkakataon. And makikita po natin dito that in the last verse, no, Revelation 11 verse 19, and the temple was opened. The temple of God was opened in heaven, and there was seen in his temple the ark of the testament. And there were lightnings and voices and thunderings and earthquake and great hail, mga kaibigan, mga kapatid. Alam niyo ba, mga kaibigan, mga kapatid, na sa panahon po ng Israel, isang beses lang po sa isang taon nagbubukas ang most holy place. At pag nagbukas na po iyon, ibig sabihin po nun ay patapos na po ang gawain ng paglinis or linis sa bawat isa sa atin sa ating kasalanan. No? It will be the last phase. No? Yun na po yung katapusan ng gawain. Yun na po yung kukumpleto sa steps ng paglinis po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. And this was illustrated in the services in the tabernacle of ancient Israel, mga kaibigan, mga kapatid. So, ibig sabihin po nito, no, that God has opened the temple. No? The temple of God was opened at nandun po nakita yung Ark of the Covenant, mga kaibigan, mga kapatid. At alam nyo ba na yung Ark of the Covenant na ito, kagaya po ng ating nakita dito, parang box na meron po dyan nakalagay ang tinatawag na Ten Commandments. Nandyan din po yung pot of manna. Nandyan din po yung rod of Aaron, mga kaibigan, mga kapatid. Na ibig sabihin po, God has set up, God has emphasized the authority of His law, mga kaibigan, mga kapatid. No? Ini-emphasize na po ng Panginoon. And what will be the fate? Ano ba kayang mangyayari, mga kaibigan, mga kapatid? Pag tayo po ay manatili na mamuhay na hindi po sang-ayon sa kalooban ng Panginoon, of which this part of the temple was already open. No? Alam niyo, mga kaibigan, mga kapatid, in ancient Israel, pag ang most holy place ay nagbukas at merong isa lang po na nagkasala, ang mangyayari po, mga kaibigan, mga kapatid, mamamatay po ito. No? Mamamatay po ito. Because only those, no? Yun lamang sila pong totoong nagsisi, totoo po na nagbago ang siyang magkaroon, mga kaibigan, mga kapatid, ng chances to be cleansed, no? Mga kaibigan. Kaya po, sa susunod po na pagkakataon, no? We will be studying the tabernacle and its services para malaman po natin ano ba ang ginagawa nila dati, ano ba ang pinakita ng Panginoon sa kanyang services, ano ba ang kanyang tinuro sa Israel bilang atin pong huwaran kung paano po gagawin ng Panginoon at ano ba yung participation natin, ano ba yung dapat nating gawin, mga kaibigan, mga kapatid, upang tayo po ay makatanggap ng benefit ng kaligtasan na ito na ginagawa po ng ating Panginoon. And let us remember, no? Let us remember that since 1844,
We are living in the Laodicean period. Ibig sabihin, people living in judgment. Tayo po ay namumuhay ngayon sa panahon po ng paghuhukom. Anong paghuhukom yun? Tingnan po natin in Daniel 7, mga kaibigan, mga kapatid, that Jesus went to the Ancient of Days. Pumunta po siya doon sa kanyang ama. The books were opened. Binuksan po yun. At malalaman po natin, mga kaibigan, mga kapatid, kung ano bang ibig sabihin ng mga bagay na ito. Ano ba ang significance ng mga bagay na ito? And we will be guided. No? Mai-guide po tayo, mga kaibigan. Ano ba yung process nito? At ano ba yung papel natin? Ano bang dapat natin gawin? No? Because this is very serious. Having religion and belief in God, mga kaibigan, mga kapatid, is not just a sport. No? Hindi po yan sport. Hindi lang din po yan theoretical, no? Or seasonal. Hindi po, mga kaibigan, it is an understanding of what is the plan of salvation. No? Kailangan po natin yung maintindihan. Kailangan po natin maintindihan ang gawain po ni Jesus Christ, ang gawain ng banal na Espiritu, ano ang gawain ng Ama, paano ba tayo tinutulungan ng buong langit, mga kaibigan, mga kapatid, upang tayo po ay mailigtas mula po dito sa kasalanan at mula po dito sa sanlibutan na makasalanan. Kaya maraming salamat po, mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. And sana po ay na-bless po tayo at nagkaroon po tayo ng dagdag na kaalaman patungkol po, no, sa hula ng Panginoon, especially in the books of the Revelation and Daniel. Sana po, mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi po tayo mapagod, no, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Alam niyo po, medyo busy po ako, marami po akong ginagawa, may trabaho pa po ako, but yung sarap, mga kaibigan, mga kapatid, yung linamnam ng pag-aaral ng salita ng Panginoon ay hindi po natin maitakwil, hindi po natin mapalagpas, mga kaibigan, mga kapatid, because we are nearing in the second coming of Jesus Christ. No? Kaya nga po, nag-decide po tayo, no, na talagang i-pursue po natin na ito po ay mabahagi po sa ating mga kaibigan, mga kapatid. Because we don't know, no, what will happen this year and in the coming years, mga kaibigan. No? Kailangan po natin maging handa. Hindi po natin alam. No? Hindi po natin alam kung ano po yung mga mangyayari. Ang importante po, mga kaibigan, mga kapatid, is that we will be ready at we will be guided through the Bible and especially with the prophecies that are presented in the Bible. Wala po tayong ibang guide, mga kaibigan, mga kapatid. Only the Bible, God's Word, mga kaibigan, na ito po ang magtuturo po sa atin ng tamang daan. So may the Lord bless us, mga kaibigan, mga kapatid, at bago po tayo magtatapos, nais ko pong anyayahan kayo sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyong plano ng kaligtasan sa amin, na kahit kami po ay hindi pa po kayo kilala, kami po ay iyong pinangakuan ng kaligtasan at iyo po itong tinupad sa pamamagitan po ng kamatayan ng iyong anak, na meron na po kaming pangako na kami po ay iyong lilinisan, kami po ay iyong babaguhin, kami po ay ihahanda niyo po sa langit na iyo pong inihanda sa bawat isa sa amin. Panginoon, tulungan niyo po kami na itong lahat ng katotohanan na ito ay manatiling fresh sa aming isipan at sa aming puso. Na kami po ay tulungan niyo sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, na kami po ay makalakad sang-ayon palagi sa iyong kalooban. Wala po kaming magagawa, Panginoon, sa aming sarili, ngunit kami po ay nananalig sa iyong mga pangako at pagmamahal niyo po sa bawat isa sa amin. I-bless niyo po ang bawat isa sa amin, kasama po ang aming mga viewers at kanila pong pamilya,
na kami po ay maprotektahan lalo na po sa gabing ito sa amin pong pagtulog, na kami po ay mailayo sa kahit anumang kapahamakan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maihanda ang bawat isa sa amin upang kami po ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Panginoon, amin pong ibinibilin ang aming sarili sa inyo. Alagaan niyo po kami at protektahan niyo po ang bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan kami nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon sa gabing ito. And may the Lord bless us all. Nais ko pong batiin ang ating mga viewers, Sister Gliceria Rillermo, Sister Josephine Balino, at ganon din po si yung aking mahal na asawa, Gladys Joy Wanse, at ganon din po sa aking auntie, si Nanay Bibing Wanse Limit, at ganon din po sa kay Sister Joanne Granito, at sa aking mahal na ina, Julie Wanse, Sister Sweet Benavides Ortega, Philbert Gallardo, ganon din po sa aking mahal na biyanan, Elma Roa Ortega, kay Sister Arlie Volante, kay Sister Liv Loses, Brother Jimmy Briones Sugano, at Brother Job Soliano, Jen Bilog, Loreto Doktora, and kay Granny Eunice F. Rodica, kay Sister Linlin Gaitan Tamon, Brother Marvin Regaspi Suarez, si Sister Sernio Rhea, Sister Millie Bacayo, Brother Phil Elasto Socolo, at ganoon din po kay Madeline Salares Lacaba, Brother Ken Dumandan, at kay Sir Imran Datumig. Maraming pong salamat sa pag-view sa atin pong live sa gabing ito. At ganoon din po sa ating mga titingnan ko po yung iba dito na makikita po natin sa ating screen. Kay Sister Cynthia Cartagena Papasen Bibangco, Brother Junel Magalion, kay Ninang Rosabelia Indombingo, Sister Jane Bayos, Brother Hedren Soliano, kumusta po kayo dyan sa Bacolod? At ganoon din po kay Brother Andy Salibio Bachicha, at Brother Geoffrey Tibay. Marami pong salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong pagsama sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. At kita-kita po tayo bukas, Biyernes, pagkatapos po ng Vesper, same time, 8:10, or kung magkaroon po tayo ng technical difficulty sa ating pag-setup, siguro later, but we will have our broadcast kung hindi po magkaroon ng power interruption, mga kaibigan, mga kapatid. Atin pong ipagdasal at kita-kita po tayo sa susunod po na pagkakataon. May the Lord bless us all. And once again, good evening sa ating lahat, good night, and sana po ay ingatan po ng Panginoon ang bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.